Magandang araw po sa inyo lahat. Sa video pong ito, ituturo ko sa inyo kung paano ba gamitin yung Mapsi application. Explore the world in your way. Create memories that you won't forget. So ito po yung icon para po sa ating Mapsi application. So, double click nyo lang po. Then, mag-login po tayo. Yung server 1 po, ito po yung mga club na nakaregister sa ating unang server. At yung server 2 naman po, ito naman po yun para din sa mga club na nakaregister din sa pangalawang server. Mostly po, ito po yung club ng Bulacan at saka Pampanga, yung nasa server 2 po. So, ang gagamitin po natin is yung server 1. Okay. Ayan. So, nakalagin na po tayo sa pinaka-account natin. Take a risk, go outside, travel till you can no more. So ngayon po, mag-add muna tayo ng bagong members. So click nyo po yung member na tab and then new member. Dito po gagamit tayo na ito na lang po muna. So, member ID po ito yung sa member na yung member ID ng mga player. Yung loop name po, pwede pong lagyan yan kung gusto niyo po na yan yung lumabas dun sa ating website. Pero I recommend po na huwag nyo yung lagyan yan para yung totoong account pangalan ng player ang makita sa ating website. So, lagay nyo lang po yung coordinates. Pwede rin pong hindi lagyan mo na kung hindi nyo pa po alam yung coordinates ng player. Pero for this example, lagyan mo na. Don't waste your time. And then, once nalagay nyo na po, click nyo na po yung save. Save record. Then, para po makita kung na-encode na natin siya, punta po tayo sa member ulit. And then, member master list. Ito po yung listahan kung saan po makikita lahat ng member na naka-encode. So, ito po yung in-encode natin kanina. Para po mag-edit, double click nyo lang po yan, or pwede rin naman po pag marami na, search nyo po dito yung pangalan and then search, lalabas po kung sino yung taong hinahanap. Pwede rin po member ID or mobile number, depende po kung ano yung details na meron. So double click nyo lang po yung edit para po makapag-edit kayo. Okay. Dito po, pwede rin na tayo mag-register ng mobile number once na naka-encode na po yung player. For example, and then click register now. So, dyan po, naka-register na yan yung member natin.
makikita nyo po, ito na siya. Dito po makikita nyo wala pa siyang load. Tapos ito pong is i-clock. Yan po yung kung magli-link po tayo ng mobile number dun sa i-clock ng player. So ayan po. So pwede nyo rin pong i-delete kung hindi na po kailangan yung player. So yan po yung pag-add at saka pag-edit ng member. Punta naman po tayo sa ring management. Dito po pwede po kayo mag-add ng mga ring based doon sa mga nakaregister sa kanila, or pwede rin naman po itong gawin kapag nag-i-encode na kayo ng MB ng bawat. So for now, skip lang natin. Then next one is yung sa distance po. Pwede nyo pong makita dito yung distance ng bawat player sa bawat location. Yan, makikita nyo po. Then next po is yung for member ID. For member, makikita nyo po dito yung per location natin kung ano yung distance ng bawat player. Yan. So tapos na po tayo dun sa member, punta naman po tayo sa management. Okay. So sa management po, nandiyan po yung location. Dito po natin para makita nyo. Location, yan. So dyan po, ini-encode yung mga release point or preparation point ng bawat training natin or karera. So ito po, pwede rin pong i-encode nyo na lahat, or pwede rin naman po kapag gumagawa na kayo ng schedule. So for now, magte-testing tayo para lang po makita nyo. Yung region po kung north siya or south sector. So yung latitude, longitude o yung coordinates, pwede pong to follow yan kung alam nyo na, kung hindi nyo pa alam. Pero kung alam nyo na po, pwede naman pong ilagay na. Yan, click nyo po yung save. Yan, so nandito na po yung save. So pwede nyo po yung edit, double click nyo lang po yung edit. Tapos palitan nyo yung gusto nyo palitan. Kung nagkamali ka nyo. And then save. Yan. So nandito na po yung location natin. San Miguel. So ngayon naman po, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng race schedule. Meron na po kasi akong nailagay dito na North 2023. Gagawa po tayo ng bago para po makita nyo. 2024 naman. And then North. Tapos save. Once na-save nyo na po, lalabas siya dito. And then, double-click nyo lang po yung schedule details. Pag wala pa po kayong naidagdag, create pa po yan. Kapag mayroon na po, view yung makikita nyo. Double-click nyo lang po ito. So, dito sa location name, lalabas po dito lahat yung pinili natin. I mean, yung lahat po ng dinagdag natin under ng location sa management. So, pwede rin naman po na dito. For example, yan, hanggang
tapos nag-change po yung coordinates, pwede nyo pong palitan dito. Ayan. Then save nyo lang po. So nangyayari po kasi minsan na napapalitan yung coordinates kapag nag-iiba po tayo ng location, or di kaya naman po hindi tayo umabot na sa pinaka liberation point natin. Pili lang po kayo ng release date. For example, ito po yung release po natin is bukas. And then yung release time pwede pong wala, pwede pong meron. Depende po kung alam nyo na. For example, alam nyo na po yung release. And then minimum speed. Yan. Yung remarks po, pwede na pong wala yan. And then click nyo lang po yung save. Yan. So nakadagdag na po. Halimbawa, nangyari po na imbis na 7 o'clock, may release po yung ibon ng 10. Ang gagawin nyo lang po is, for example, punta po kayo sa management, then race, then schedule, then click na po itong view, double click, tapos kung ano po yung papalitan natin, for example yung hanggat, change nyo lang po ito na kung anong oras dapat siya ma-release. For example 10 o'clock, then save nyo. So may case din po na nangyayari na nag-iiba yung release point o yung liberation natin. So ang gagawin nyo lang po, i-edit nyo lang po ito, and then click nyo po yung location, palitan nyo, for example napunta ng Baliwag, and then save nyo lang po. Yan, ganyan po siya. Huwag po kayo mag-create ng bago kasi po mawawala po lahat yung mga na-encode natin. So dapat po edit nyo lang and then palitan nyo po yung location. Or for example, release date naman po yung nagbago, change nyo lang po siya. Then save. Ayan. So ngayon po meron na tayong schedule details. Ready na po tayong mag-encode ng entry. So don't waste your time. Don't waste your time. So kanina po nakapag-create na tayo ng schedule details. Ngayon na po mag-aano tayo ng entry. Piliin nyo lang po yung pin-rate natin na schedule, reschedule, and then yung location po saan tayo lalagay ng entry. So sa category po, pwede pong none, or kung young bird, old bird, o pwede pong both. Pag both pong nilagay nyo, ibig sabihin naka-category po siya sa young bird at saka old. So for this, for example, doon muna tayo sa none. And then, kung naka-pooling, superset, or iglap. Kung wala po dito sa risk category, pwede po tayo magdagdag. Click nyo lang po yung add. Then for example po, ang ilalagay na is 10K pooling. Then save nyo lang. Ayan. Then okay. So automatic po, lalabas na po yan dito. Ayan. For example, lagay lang po ulit natin kung none. And then yung member kung saan tayo mag-encode. Then search. Ayan. So pwede na po natin ilagay yung code lang po natin yung band number. Then
sticker. Yung RFID wala na po ito. Ang purpose po nito is yung para po sa click lock user. And then see. So dagdag pa tayo. And then see. Yan. So dito po, mapapansin nyo, meron nare-register din po yung ring nila. So, halimbawa po, next lap, hindi nyo na po kailangan i-encode yung band number nila. Kailangan nyo na po i-select sila dito, double click, and then tsaka nyo po ilagay yung sticker number. So, ganun po siya. Hindi nyo na po siya kailangan i-encode kasi po, purpose naman po nun is mag-same yung band number niya para po sa overall result natin. Ayan, so naka-encode na po. Ayan, may mga case po kasi na multiple categories. Pwede po kayo magdagdag pa namin. Click nyo lang po itong plus sign. And then, add lang po kayo kung saan siya mga category. So, add nyo lang. Then, pulling. Then, done. Ayan. So, ngayon po, tatlo na po yung category ng imo. Meron, naka-pooling po siya ng 10K, pooling na normal, and then superset. Ang purpose po nito is para po makategorize natin yung mga entry at mas madali tayo makapag-generate ng resulta. For example, mag-add po kayo ng entry sa bagong member. Click nyo lang po yung new member and then search nyo po yung bago. Yan. So, pwede rin po kayo mag-search dito ng member ID kung hindi nyo po alam kung ano yung member ID ng player. Then, click po. So, ito na po siya. For example, hindi rin po naka-add yung member. Pwede po kayong mag-add dito. Yan. Lagay nyo lang po yun. For example, mag-add tayo ng bago. Don't waste your time. Don't waste your time. Don't waste your time. Don't waste your time. Please don't waste your time. Then, save. Don't waste your time. Tapos, pwede rin po tayo mag-register dito. Save nyo lang po yung pull nyo lang po yan and then ilagay nyo pa yung mobile number. Kung kayo po yung mag-register ng mobile number namin. Ayan. So, para po makita nyo yung mga entry, click nyo lang po yung summary. So, makikita nyo po yung mga naka-entry dyan sa karera na yan. Pwede nyo pong i-filter yan by category. Example, pooling lang yung gusto natin makita. Lahat ng naka-entry ng pooling. Then, ayun. Ayan. So, isa lang po yung lumabas kasi siya lang po yung may pooling na category. Ayan. So, tapos na po tayo sa entry. Ready na po yan para sa karera. Susunod naman po, ipapakita ko sa inyo yung pag-generate ng result. Don't waste your time. So, dito po, mag-generate tayo ng result. For example, click nyo lang yung race, then race result. Meron po tayong dalawang way para pag-generate ng resulta. Yung una po is yung by release date,
Ayan, so pipiliin nyo lang po. For example, may previous release na ako dito ng October 3. And then, kung ano yung category. For this example, none lang, all lang muna. And then, click to view. And so, ito na po siya. Ito po yung result natin. So, sa resource po, makikita nyo rito kung saan galing yung entry. Ayan. Tapos mapapansin nyo po, meron ditong add result from backup. So for example, click nyo lang po yan. Type nyo po yung mobile number ng player. Tapos kung anong oras pong dumating. Tsaka yung sticker code. Yung sticker code po dapat po kasama po yung outer at tsaka inner. So pwede nyo lang pong isearch dito yan sa Finder. Yan. Yung sticker code lang po, search nyo. Then search. Once na nakakita nyo na po, and then, click nyo lang po yung dito po sa sticker code, i-input nyo lang po dito yung inner o yung itinext ng player para po lumabas yung buong sticker nila. For example, 9 digits, 1, 2, 3, 4. Search. Ayan. So, dito po lalabas kasi wala naman po tayo. Hindi naman po valid na sticker. Then once na nalagay nyo na po, click nyo lang po yung save result. Then ma-add na po yan. Ito naman po yung pag-generate ng result na. Click nyo lang po yan para po mag-generate ng result sa Excel. Yan. So for example, nagkaroon po ng error, hindi nyo ma-generate kasi po depende minsan sa version ng Excel. So ito siya. Pwede nyo pong gawin, close nyo po ito, click nyo po itong nasa taas, and then right click, i-copy nyo lang po yan. Then mag-open po kayo ng Excel. And paste mo. Don't waste your time. So, nandito na po yung result. So, lagayin na lang po ng header dito sa taas. Importante po, nakuha natin yung result kung may error po sa Excel version. Yan, so, yun po. Ito po, kayo na recompute results. So, ang ginagawa po niyan is, kung may binago po kayo sa coordinates ng or kaya naman po sa member, need nyo lang po i-click yung recompute. Mag-recompute na po yan ang result. Mag-update po yung result natin dito sa baba. So, yun nyo lang po. And so, magbabago na po yun. Kung may nag-change po dun sa coordinates ng liberation natin, o di kaya naman nagkamali tayo dun sa distance ng player. So, ngayon po, punta naman tayo sa overall result. Click nyo lang po yan, then schedule details, schedule category, then pili po kayo north. Ito yung ginagawa natin. Pwede kayo magdagdag dyan. So for example, papalitan nyo na po yan, or mas much better dun po tayo sa isang ginawa ko na. Ito po tayo dito para marami pong information. For example, hanggat, add nyo lang, and then baliwag, add lang din po. So kung pwede nyo pong palitan yan, click nyo lang po yung reset para mawala. And then mag-add po kayo ng bago. And
and then click nyo lang po ito, yung category. Pwedeng all, pwede rin po, depende sa gusto nyo. Then pwede nyo rin po search by name. Then click overall. Yan. So dito po walang lumabas kasi wala pa naman po tayong current na result. Pero mapapansin nyo po, nandito yung hanggat, yung baliwag. Yung total points, yung points po ng total, tsaka yung total speed nyo. Kung ano rin po yung category. Ayan. So, yan po. Kung paano natin ginagamit ang Mapsy. Kung may mga question pa kayo, PM nyo lang po ako para po sa iba pang detalye. So, yun po. Maraming salamat po sa inyo lahat.